Sa liblib na baryo ng San Roque, sa paanan ng isang makapal at misteryosong kagubatan, ay may isang batang lalaki na ang pangalan ay Eloy. 7 taong gulang pa lamang siya, payat, maamo ang mukha, at kilala sa lugar bilang batang laging naglalaro sa tabing ilog. Ulila na siya sa ama, at ang kanyang inang si Aling Marina ay isang tahimik at mapagmahal na labandera. Sa kabila ng kahirapan, punang pagmamahal ang kanilang tahanan. Isang araw ng Marso, nagbabadya ang langit ng panganib. Ang mga ulap ay kulay abong-uling, ang hangin ay tila may dalang babala, at ang mga ibon ay biglang nawala. Halos lahat ng tao sa baryo ay nagmadaling umuwi at nagsarado ng bintana. Isang malakas na bagyong hindi inaasahan ang dumating, kasama ang ulan na parang rumaragas ang alon at kulog na yayanig sa lupa. Habang patuloy ang pananalasa ng bagyo, napansin ni Aling Marina na wala si Eloy sa loob ng bahay. Nag-hysterical siyang nagsisigaw, tinatawag ang anak niya sa ulan. Eloy! Anak! Nasaan ka na? Ngunit ang tugon sa kanya ay ang lagaslas ng ulan at huni ng hangin. Humingi siya ng tulong sa mga kapitbahay, ngunit halos wala nang gustong lumabas. Hindi siya tumigil, bitbit ang isang lamparang bigas, pumasok siya sa gubat sa kabila ng ulan, sa takot na baka naroon si Eloy. Kinabukasan, pagputi ng langit at pagtila ng ulan, nagtipon ang buong baryo para maghanap. Tumawag sila ng mga tanod, naglunsad ng sama-samang paggalugad sa gubat. Walang bakas, walang yapak, walang damit o laruan ang natagpuan. Parang bula si Eloy na nawala. Sa sumunod na mga araw, nagsimulang lumabas ang mga bulong-bulungan. Baka dinukot ng mga engkanto. Hindi kaya kinain ng aswang. May nakita raw akong itim na anino sa gubat bago ang bagyo. Lalong nanlumo si Aling Marina. Bawat gabi, sumisigaw siya sa dilim, umiiyak, naghihintay sa pagbabalik ng kanyang anak. Ngunit linggo ang lumipas, wala pa ring balita. Isang matandang albularyo, si Mang Colas, ang nagsabing may kakaiba siyang nararamdaman sa paligid ng gubat. May bagong nilalang sa kagubatan, anya. Hindi ito likas na nilalang. Isa itong nilikha sa pagitan ng buhay at dilim. Nagkatinginan ang mga tao, hindi nila maintindihan, pero takot ang nabanaag sa kanilang mga mata. Lumipas ang 1 buwan. Dahan-dahang bumalik ang baryo sa normal. Pero si Aling Marina, araw-araw ay naglalagay pa rin ng pagkain sa tabi ng ilog, nagbabaka sakaling uwi si Eloy. Isang gabi, habang siya'y nakaupo sa gilid ng pinto, isang puting ibon ang dumapo sa kanyang bintana. Hindi ito ordinaryong ibon, ang mga mata nito ay pula at tila tinititigan siya. Pagdapo ng ibon, biglang namatay ang lampara. Mula sa dilim ay may mahinang tinig, inay muling nagsigawan ang mga aso. Muling nanginig ang hangin. Mula noon, ramdam ng buong baryo na hindi pa tapos ang kwento ni Eloy. May bumalik pero hindi na ito ang batang kanilang kilala noon. Matapos ang pagkawala ni Eloy, tuluyang nanahimik ang baryo ng San Roque. Ngunit sa likod ng katahimikang iyon, may mga kakaibang pangyayari na hindi maipaliwanag ng mga taga roon. Mula sa gitna ng kagubatan, may naririnig ang mga mangingisda na kakaibang tunog, parang salitang banyaga, na may halong bulong at hikbi. May mga ilaw na kumikislap sa gabi, mga apoy na parang sumasayaw sa ere. Isang araw, may isang matandang mangangalakal mula sa kabilang bayan ang dumaan sa San Roque. Habang naglalako ng kanyang mga paninda, nabanggit niya ang isang puting lalaki na naninirahan daw sa malalim na bahagi ng gubat, sa isang lumang bahay na yari sa kahoy at bato. Putang buhok parang bulak. Ang balat niya parang gatas na hinaluan ng abo. Pero higit sa lahat kakaiba siyang magsalita. Para siyang pari, manggagamot at mangkukulam na pinagsama. Walang naniniwala noong una. Ngunit isang binatang mangangahoy na nagngangalang Rico ang nagsabing may nakita rin siyang puting anino habang naghahanap ng punong kakahuyin. Wala siyang ingay sa paglakad. Pero ramdam mong may presensya siya.
Tiningnan niya lang ako, tapos para akong nanigas sa kinatatayuan ko, kwento ni Rico habang nanginginig. Siya si Serafin, ang tinatawag na puting mambabarangki ng kagubatan. Ayon sa alamat ng matandang mangkolas, matagal na raw may mga nilalang na hindi likas sa lupaing iyon. Ang iba sa kanila ay mga espiritu, engkanto, at mangkukulam na galing sa iba't ibang panig ng mundo. Si Serafin, sabi niya, ay hindi likas na tao. Isa siyang dayuhang manggagamot na matagal nang naglalakbay, naghahanap ng mga batang may hinihintay na gising. Nababalot sa misteryo si Serafin. May nagsasabing minsan daw ay tumutulong siyang magpagaling ng may sakit na hindi kayang gamutin ng ospital. Ngunit kapalit ng kanyang lunas ay kakaibang bayad, buhok ng sanggol, kuko ng pusa, luha ng birhen. May iba namang nagsasabing siya ay isang tagapangalaga ng kalikasan, ngunit kung bakit laging may nawawalang hayop at ilog na tinutubuan ng itim na lumot malapit sa kanyang tinitirhan, ay walang makasagot. Sa gitna ng lahat ng usap-usapan, isang gabi ay nakita si Serafin sa ilog. May bitbit siyang isang batang tila wala sa sarili, nanginginig at mistulang bangkay. Ang batang iyon ay si Eloy. Ayon sa mga mata ng kagubatan, mga diwata at espiritong tagabantay, natagpuan ni Serafin si Eloy na wala ng buhay, tinangay ng baha, at iniwan sa pagitan ng dalawang malaking ugat ng pun. Ngunit imbes na iwan o ilibing, ginamit ni Serafin ang isang ritual mula sa kanyang lumang aklat, isinulat sa wikang hindi kilala ng tao. Gabi-gabi, naririnig ng kagubatan ang sigaw ng mga ibon, ang pag-iyak ng mga pusang itim, at ang alulong ng mga aso na tila ayaw lumapit sa kanyang bahay. Sa loob ng 3 araw at 3 gabi, hindi tumigil si Serafin sa kanyang seremonya. At sa ika-4 na araw bumangon si Eloy. Ngunit hindi na siya ang dating Eloy. Hindi na siya ganap na tao. Mula noon, inampon ni Serafin si Eloy, itinuring na sariling anak. Tinuruan niya ito ng maraming bagay, kung paano makipag-usap sa mga hayop, paano gamitin ang paningin sa gabi, paano bumasa ng lihim na sulat sa dahon at sa hangin. Ngunit kasabay ng lahat ng ito, unti-unting nawawala ang pagiging inosente ng bata. Ang kanyang ngiti ay tila may tinatago. Ang kanyang mata ay kumikislap tuwing gabi, at hindi siya natutulog. Ang mga hayop sa paligid ay takot sa kanya. Ang mga halaman sa paligid ng bahay ay natutuyot tuwing siya ay lumalakad. Ngunit si Serafin ay tila tuwang-tuwa. Ang gising ay nagsimula na, wika niya habang hawak-hawak ang noo ni Eloy. Muli, naramdaman ng kagubatan ang pagkabahala. Lalong lumalalim ang misteryo. Sino ba talaga si Serafin? Ano ang tunay niyang layunin sa pag-aampon kay Eloy? At higit sa lahat, ano na ang nilalang na kanilang kilalang Eloy? Sa loob ng makapal na kagubatan, sa isang bahagi kung saan hindi na inaabot ng araw, nandoon ang tahanan ng puting mambabarang na si Serafin. Mula sa malayo, akalain mong isang lumang kubo lang ito, pero sa loob, tila isang templo, may mga garapong mailaman na kakaibang nilalang, may mga simbolong nakaukit sa sahig, at may mga tunog na hindi pangkaraniwan, parang bulong mula sa ibang daigdig. Dito, unti-unting binago ni Serafin ang pagkatao ni Eloy. Hindi lang niya iniligtas ang bata mula sa kamatayan, binigyan niya ito ng panibagong anyo, panibagong espiritu. Ginamitan niya si Eloy ng isang ritual na itinuturo lamang sa mga pinili, isang ritual na kayang bumuhay ng katawan, ngunit kapalit ay kaluluwa. Ang ritual ay tinawag ni Serafin na pagbubukas ng anino. Sa ritual na ito, binabalutan ang katawan ng bata ng itim na langis na galing sa pinatuyong dugo ng paniki. Binabasahan siya ng mga salitang ukit sa wikang hindi Tagalog, hindi Kastila, at lalong hindi Ingles, isang wikang itinuturing ng mga albularyo bilang wika ng kadiliman. Sa bawat salitang bigkasin, may umaangat na bahagi ng lupa, may humuhuni sa hangin, at ang apoy ay naglalaro ng sarili nitong buhay. Matapos ang ritual, si Eloy ay parang walang malay sa loob ng 7 araw. Hindi siya gumagalaw, hindi kumikibo.
Ngunit noong ikawalong araw, bigla siyang bumangon, dahan-dahan, parang bagong silang. Ngunit ang kanyang mga mata itim na itim, walang puti. Handa ka na, sabi ni Serafin. Ang mundo ay hindi na tulad ng pagkakakilala mo noon. Mula noon, sinanay niya si Eloy sa maraming bagay. Sa araw, natutulog si Eloy ng mahimbing, parang walang buhay. Pero sa gabi, gising ang lahat ng kanyang pandama. Naririnig niya ang paggapang ng langgam sa puno, ang buntong hininga ng hayop sa malayong gubat. Kaya niyang makita sa dilim at kayang amuyin ang dugo kahit malayo. Tinuruan siyang bumasa ng orasyon, magbukas ng mga daanang hindi nakikita ng ordinaryong mata. Sa bawat pagsasanay, lalong nagiging kakaiba ang kilos ni Eloy. Hindi na siya nagugutom gaya ng normal na bata. Hindi na rin siya nasasaktan. Ang sugat ay agad na naghihilom. Ang apoy ay hindi nakakapaso. Ang mga hayop sa paligid ay tila sumusunod sa kanya. Isang gabi, pinayagan siyang sumama kay Serafin sa kanyang paglalakbay. Umakyat sila sa isang mataas na burol kung saan naroon ang isang puno ng balete, malaki, matanda, at may bunganga sa gitna. Dito isinagawa ang isa pang ritual. Si Eloy ay pinainom ng itim na likido mula sa basong gawa sa bungo. Matapos uminom, nangisay ang bata, at saka nagsimulang magsalita ng wika na hindi niya alam dati. Mula sa gabing iyon, hindi na ordinaryong bata si Eloy. Siya ay gising na. Ngunit may kabayaran ang lahat. Tuwing kabilugan ng buwan, nakakaramdam siya ng sobrang gutom, hindi sa pagkain, kundi sa dugo. Nagsimula siyang manghabol ng mga hayop sa kabubatan. May mga natagpo ang patay na daga, pusa, unggoy, lahat ay tuyong-tuyo ang katawan. May butas sa leg at wala ng dugo sa loob. Sa mga oras na hindi niya kayang kontrolin ang sarili, kinakalagad siya ni Serafin pabalik sa bahay, ikinukulong sa silid na may mga orasyon sa dingding. Hindi pa sapat ang lakas mo para humawak ng ganap na anyo, sabi ni Serafin. Pero malapit na. Malapit nang maging ganap ang anyo mo, Eloy. Habang lumilipas ang mga buwan, nagbabago rin ang itsura ni Eloy. Tumalas ang kanyang mga ngipin. Ang mga kuko niya ay parang kuko ng ibon, matutulis at kayang humiwa ng balat. Ang kanyang anino ay hindi na laging sumusunod sa galaw niya, minsan ay nauuna pa ito. At minsan, kapag tumitingin siya sa salamin, hindi na siya ang nakikita niya roon. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, may bahagi pa rin sa kanya na parang naghahanap. Sa tuwing naaalala niya ang tinig ng kanyang ina, may kung anong kumikirot sa dibdib niya. Tuwing naririnig niya ang salitang, anak o inay, parang may parte ng kanyang pagkatao na gustong kumawala. Napansin ito ni Serafin. Hindi pa buo ang paghiwalay, sabi niya. May natitira pa sa'yo, Eloy. At kung hindi natin yon pupugutan, babalik ang kahinaan mo. Pero si Eloy ay tahimik lang. Sa kanyang isip, pilit niyang kinikimkim ang isang alaala, isang gabi ng bagyo, isang babaeng umiiyak, at isang malamig na yakap na hindi na niya ramdam ngayon. Sa kalaliman ng gabi, sa ilalim ng liwanag ng kabilugang buwan, muling bumangon si Eloy mula sa kanyang pagkakatulog. Pero kakaiba ang gabing ito, hindi siya ginising ni Serafin, at walang naririnig na orasyon o tunog ng kulob mula sa loob ng bahay. Tahimik ang paligid, tila ba may humahawak sa oras, pinipigilan ang lahat ng galaw. Lumabas si Eloy mula sa kanyang silid. Sa kanyang pagbukas ng pinto, biglang nawala ang mga ilaw sa lampara, at ang malamig na hangin ay pumasok, sumingit sa kanyang balat, dumampi sa kanyang mga ugat na parabang binubuksan ang matagal nang nakakandado sa kanyang loob. Hindi niya maipaliwanag ang pakiramdam, tila may tumatawag sa kanya mula sa gubat. Hindi niya alam kung bakit, pero humakbang siya palabas, tahimik, walang sapin ang paa, at parang hinihila ng hindi nakikitang puwersa. Habang papalapit siya sa pusod ng kagubatan, mas lalo niyang nararamdaman ang pagkagutom.
Hindi ito karaniwang gutom, ito ay gutom sa bagay na buhay, mainit, at masangsang, dugo. Sa isang bahagi ng gubat, nakita niya ang isang hayop, isang kambing na nakatali sa puno. Nagtataka siya kung paano ito napunta roon, ngunit hindi na siya nagtanong. Parang otomatiko ang kanyang katawan. Ang kanyang mata ay namula, ang kanyang mga ngipin ay tumalas, at sa isang iglap, nilundag niya ang hayop at sinakmal sa leg. Tumulo ang dugo, mainit at sariwa, at sa bawat higop niya nito ay mas lalo siyang nakakaramdam ng sigla. Nang matapos siya, tuminala siya sa buwan, at sa unang pagkakataon, naramdaman niya ang lubos na kasiyahan at kapangyarihan. Ngunit kasabay nito, biglang nagdilim ang paligid. Sa harap niya, may lumitaw na itim na anino, walang mukha, pero may katawan. Nakatingin ito sa kanya. Hindi pa tapos ang iyong pagsubok, Eloy, sabi ng nilalang. Pinili kang maging tulay. Ngunit sa bawat kagat, sa bawat patak ng dugo na iyong iniinom, ay unti-unti mong kinakain ang sarili mong kaluluwa. Napaatras si Eloy, pero hindi siya makasigaw. Hindi siya makagalaw. Parang nanigas ang kanyang mga binti. Ngunit biglang may dumating, isang sinag ng ilaw, matulis, maliwanag, at nagmula sa likod ng kagubatan. Muling lumitaw si Seraphine. Bitbit niya ang kanyang baston na may mata ng uwak sa dulo, at sa isang hampas nito sa lupa, naglaho ang anino. Hindi pa siya handa, sabi ni Seraphine. Hindi mo siya kayang itulak sa ganap na kadiliman ngayon. Ako ang kanyang guro. Ako ang kanyang tagapangalaga. Tiningnan ni Seraphine si Eloy. Anak, ito ang unang gabi mo. Sa simula pa lang, mahirap na ang daan. Pero bawat gabi ay bahagi ng paghubog sa iyo. Ang liwanag ng buwan ay parehong biyaya at sumpa. Kaya matutong kumain, matutong magtago at matutong lumaban. Mula noon, tuwing kabilugan ng buwan, inilalabas si Eloy sa gubat. Ngunit hindi na hayop ang kanyang sinasakmal. Sa mga susunod na gabi, nagsimula nang mawala ang ilang tao sa Karatig Baryo, isang mangingisda, isang mangangahoy, isang batang babae. Laging pareho ang marka, may dalawang maliliit na butas sa leg, at tuyong-tuyo ang katawan. Habang lumalalim ang gabi ng bawat buwan, lalong lumalalim ang kadiliman sa loob ni Eloy. Isang gabi, sa kanyang pag-uwi mula sa pangangaso, may natagpuan siyang rosaryo sa kanyang kama. Isa itong lumang rosaryo, gawa sa kahoy, at amoy insenso. Hindi ito pag-ari ni Seraphine. Alam ni Eloy kung kanino ito, kay Aling Marina, ang kanyang ina. Biglang bumalik ang mga alaala. Ang yakap ng isang ina, ang halik sa noo tuwing gabi, ang tinig na kumakanta ng duyan. Napaluha si Eloy. Ngunit nang pinunasan niya ang kanyang luha, itim ito. Nag-aalab ang dalawang bahagi ng kanyang pagkatao, ang batang dating mahal ng kanyang ina, at ang nilalang na isinilang sa ritual ng dilim. Sa dilim ng kagubatan, isang bagong uri ng aswang ang isinisilang, isang nilalang na may pusong bata, ngunit kaluluwang binihag ng kadiliman. Matapos ang gabi ng kanyang unang pangangaso, hindi na naging pareho ang lahat kay Eloy. Sa bawat pagdampi ng liwanag ng buwan sa kanyang balat, mas lalong sumisidhi ang kanyang pagkagutom sa dugo at ang pagtawag ng madilim na tinig sa kanyang isipan. Ngunit sa kabila ng kanyang pagbabagong anyo, may bahagi pa rin sa kanyang puso na kumakapit sa alaala ng kanyang nakaraan, lalo na sa kanyang ina, si Aling Marina. Tuwing tanghali, kapag wala si Seraphine sa kanilang tahanan, si Eloy ay lihim na bumabalik sa kanyang dating kwarto, hawak-hawak ang lumang rosaryo na naiwan sa kanyang kama. Inuusal niya ang mga dasal kahit hindi niya alam kung tama, at paulit-ulit niyang sinasambit ang salitang, Inay, habang patuloy siyang sinasanay ni Seraphine sa mga mahika, orasyon, at ritual ng kadiliman. Si Eloy ay unti-unting nagtataglay ng dalawang kaluluwa, isa bilang nilalang ng dilim, at isa bilang batang humahanap ng pagmamahal. Sa panig naman ng baryo ng San Roque, nagsimula ng kumalat ang takot.
Hindi lang dahil sa mga nawawalang tao, kundi dahil may mga ulat na may nakikitang bata na umiiyak sa gilid ng gubat, ngunit biglang naglalaho kapag nilalapitan. May mga matatanda ring nananaginip ng isang bagay, isang batang umiiyak ng itim na luha, may rosaryo sa leeg, at may kasunod na anino sa bawat hakbang. Isa sa mga nakapanaginip ay si Aling Marina. Mula nang mawala si Eloy, hindi siya tumigil sa paghanap. Araw-araw, dinarasal niya ang kanyang anak, iniilawan ang altar, at nag-aalay ng bulaklak at pagkain. Hindi siya nawala ng pag-asa, hindi kailanman. Kaya nang managinip siya ng ganoon, agad niyang tinungo ang matandang albularyo ng kanilang lugar, si Ka Fidel. Si Ka Fidel ay halos kasing tanda na ng kagubatan. Siya'y tahimik, hindi madalas kausapin ng mga tao, ngunit may alam sa mga lihim na hindi basta-basta sinasabi. Sa kanyang bahay, sinalubong niya si Aling Marina at sinabing, "Matagal ko nang nararamdaman ang pagbabalik ng kadiliman sa gubat. Pero ngayon, alam kong isa na itong nilalang na dating tao." Nagpatawag si Ka Fidel ng panawagan ng liwanag, isang ritual upang malaman ang katotohanan sa panaginip ni Aling Marina. Gumamit siya ng langis ng niyog, dahon ng mangkono, at usok ng kamangyan. Habang umiikot ang ritual, lumabas ang imahe ni Eloy, nakasuot ng itim, nakatingin sa buwan, at hawak-hawak ang isang baston ng mangkukulam. "Anak mo nga siya," bulong ni Ka Fidel. Pero hindi na siya ganap na bata. Nanlumo si Aling Marina. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumakbo sa gubat at hanapin si Eloy. Pero pinigilan siya ni Ka Fidel. Hindi pa siya handa. At lalong hindi ka pa handa sa katotohanan. Habang ang ina ay umiiyak sa baryo, si Eloy naman ay napupuno ng pagdududa. Isang gabi, tinanong niya si Serafin, "May ina ba ako noon?" Nag-iba ang mukha ni Serafin. "Wala kang dapat alalahanin sa nakaraan. Kalimutan mo na ang lahat. Isa ka ng bagong nilalang. Isa kang isinilang sa kadiliman, hindi sa sinapupunan." Ngunit si Eloy ay hindi na gaya ng dati. Siya'y matalino, malakas, at mapagmasid. Sinimulan niyang pag-aralan ang mga lihim na libro ni Serafin. Sa isang aklat na tinatawag na Aklat ng Aninong Nagising, may nakita siyang pahina na may larawan ng isang batang isinilang sa ilalim ng bagyo, itinapon sa ilog, at muling binuhay ng isang dayuhang manggagamot. Ang batang ito ay may kaluluwang kalahating tao, kalahating anino. Pagtingin niya sa salamin, nakita niya ang kanyang sariling anyo, at sa unang pagkakataon, nangilabot siya sa sarili. Hindi na siya ang batang si Eloy. Isa na siyang nilalang na nilikha para sa isang misyon na hindi niya pinili. Muling nagtanong si Eloy, "Kung hindi ko ina ang hinahanap ko, bakit laging bumabalik sa akin ang pangalan niyang Marina?" Hindi sumagot si Serafin. Sa halip, iniwan niya si Eloy sa silid at nagsimulang gumuhit ng panibagong bilog sa lupa, mas malaki, mas komplikado, at mas mabigat ang enerhiya. "Panahon na para tapusin ang pagbuo sa iyo," bulong niya. Ngunit si Eloy ay may sariling plano. Sa gabi ring iyon, bitbit ang rosaryo, lumabas siya ng bahay ni Serafin. At sa unang pagkakataon mula nang siya'y gisingin sa dilim, pumunta siya sa baryo ng San Roque. Habang ang buwan ay naglalakbay sa kalangitan, si Eloy ay mag-isa sa madilim na kagubatan, tinatahak ang landas pabalik sa baryo ng San Roque. Ang kanyang mga paa ay tumapak sa matigas na lupa, at sa bawat hakbang, mas nararamdaman niya ang kakaibang ugnayan ng kanyang katawan sa dilim. Bawat sulok ng gubat ay tila may mata na nakatingin sa kanya, bawat hangin na humahaplos sa kanyang balat ay may dalang banta at pabor. Hindi niya alam kung ano ang magiging resulta ng kanyang pagbabalik, kung ang mga alaala ba ng nakaraan ay magdudulot ng kaligayahan o pagkawasak. Habang siya ay patuloy na lumalakad, ang mga tanawin ng kanyang bayan ay bumangon sa kanyang isipan. San Roque, ang baryo kung saan siya ipinanganak, ay isang tahimik at payapang lugar, ngunit sa kanyang pagbabalik, naramdaman niyang ang kapayapaan ay may katumbas na takot.
Lahat ng tao roon ay tila nagtatago ng isang lihim, mga mata na nagmamasid sa kanya mula sa bintana, mga pintuan na dahan-dahang nagsasara kapag siya ay dumadaan, at mga likod na tumalikod nang makita siya. Habang papalapit siya sa baryo, naalala ni Eloy ang huling gabing kasama ang kanyang ina, ang gabing iniwan siya sa tabi ng ilog. Ang kanyang alaala ay malabo, ngunit malinaw na malinaw pa rin sa kanyang isip ang tinig ng kanyang ina na nagsasabi ng, "Huwag kang lalapit sa dilim, anak." Ngunit ngayon, siya mismo ay bahagi na ng dilim, at wala nang makakapigil sa kanya mula sa paghahanap ng katotohanan. Pagdating niya sa baryo, agad siyang nagtungo sa dating bahay nila. Ang bahay ni Aling Marina ay matatagpuan sa isang dulo ng kalsada, malapit sa bukirin. Sa kabila ng dilim, ang kanyang mga mata ay nakakita ng isang bagay na hindi niya inaasahan, ang maliwanag na ilaw mula sa loob ng bahay. Nakita niyang nakatayo sa harap ng pinto ang isang batang babae, na may makintab na buhok at suot na puting damit, na parang walang anuman sa paligid kundi ang katahimikan ng gabi. "Ikaw ba si Eloy?" tanong ng batang babae, ang kanyang tinig ay malambing ngunit may pahiwatig ng takot. "Pwede," sagot ni Eloy, ang kanyang tinig ay matalim at malamig. "Sino ka?" "Aling Marina, naghihintay siya." "Hindi siya tumigil sa paghahanap sa iyo," sagot ng batang babae. Dahil sa sinabi ng bata, hindi na nakapagpigil si Eloy. Tumakbo siya papasok sa bahay, at doon, nakita niyang nakaupo si Aling Marina, ang kanyang ina. Ang mukha ng babae ay puno ng pagod at lungkot. Ngunit nang makita niyang pumasok si Eloy, ang kanyang mga mata ay nagningning sa tuwa. "Eloy, anak ko," sigaw ni Aling Marina habang tumayo at tumakbo patungo sa kanya. Ngunit sa kanyang mga mata, hindi na ito ang batang Eloy na kanyang inalagaan. Ang batang iyon ay hindi na muling babalik. Habang yakap ni Aling Marina si Eloy, naramdaman ni Eloy ang isang matinding pagkakasunduan at pag-aalinlangan. Hindi na siya ang batang umalis. Ang kanyang katawan ay puno ng kapangyarihan, ngunit ang kaluluwa ay tila nababalot ng kalungkutan. "Ina," sabi ni Eloy sa isang pabulong na tinig, "naaalala ko pa ang lahat ng nararamdaman ko, ngunit hindi ko na kayang maging iyon." Ang mga mata ni Aling Marina ay naglaho ng tuwa at napalitan ng kalungkutan. "Anak, kung ito ang iyong kapalaran, tatanggapin ko. Ngunit, ikaw pa rin ang aking anak. Sa kabila ng lahat ng nangyari, hindi kita iiwan." Habang patuloy ang pag-agos ng kanilang emosyon, naramdaman ni Eloy na may ibang puwersa na nagsimulang dumaloy sa katawan niya, ang enerhiya ng dilim. Bago pa man magawa ni Eloy na magsalita, isang malakas na tunog ng kaluskos ang sumalubong sa kanilang pandinig. Isang misteryosong nilalang ang lumitaw mula sa likod ng pinto, isang anino na may kakayahang magbago ng anyo. Siya ay si Balasik, isang nilalang ng kadiliman at isa sa mga sinaunang alagad ni Serafin. Ang misyon niya ay tiyakin na hindi muling magbabalik ang bata sa kanyang nakaraan. "Eloy," sabi ni Balasik, "huwag mong kalimutan ang iyong tungkulin. Hindi mo kayang maging tao pa. Hindi mo na kayang magbalik sa pagiging isa sa kanila." Napansin ni Aling Marina na may kakaibang liwanag sa mga mata ni Eloy. "Anak, ano ang nangyayari sa iyo?" Ngunit hindi sumagot si Eloy. Sa halip, ang kanyang katawan ay nagsimulang magliwanag, at mula sa kanyang bibig, lumabas ang isang malalim na sigaw, isang sigaw na nagdadala ng lakas ng kadiliman at nagdudulot ng takot sa mga nanonood. Ang buhay ni Eloy, at ang pagnanais na muling makabalik sa pagiging tao, ay nagiging isang laban sa kanyang sariling pagkatao. Ang gabi sa baryo ng San Roque ay nagiging mas madilim, parang sumasalamin sa kalooban ni Eloy. Sa harap ng kanyang ina, naglaho na ang anumang natitirang pag-asa ng pagbabalik sa isang normal na buhay. Ang mga mata ni Balasik ay kumikislap ng kasamaan, habang si Eloy ay tila natatangay ng isang makapangyarihang puwersa na pilit siyang hinihila palayo sa mga bagay na mahalaga sa kanya. "Anak, hindi ko kayang makita kang ganito." Tumango si Aling Marina, ang kanyang boses ay puno ng lungkot.
Hindi siya natatakot, ngunit nahirapan. Alam niyang may bahagi ng anak niyang iyon na hindi na siya muling makikilala. Ngunit hindi siya handa na mawala si Eloy, kahit nasa kadiliman na dala ng mga bagong puwersa sa kanyang katawan. Hindi ko na alam kung sino ako, inay, sagot ni Eloy, ang boses niya ay mabigat at puno ng kalungkutan. May mga gabi na pakiramdam ko'y nagiging isang nilalang na lang ako ng dilim, at may mga gabi na ang puso ko ay naghahanap pa rin ng iyong mga yakap. Habang umiiyak si Aling Marina, dumaan ang isang hangin na may dalang sama ng loob, isang hangin na nagbigay daan sa isang kakaibang tanawin. Sa malayo, nagpakita si Serafin. Nakasuot siya ng isang itim na balabal, ang mga mata niya ay kumikislap na parang puno ng kapangyarihan. Ang bawat hakbang niya ay may kasamang alulong ng hangin, parang may dalang sakit na mula sa walang hanggan. Eloy, nagsimula si Serafin, ang boses niya ay malamig at puno ng kapangyarihan. Ang kapalaran mo ay nakasalalay sa paghubog ng dilim. Hindi mo na kayang magbalik sa kung sino ka dati. Hindi mo na kayang lumaban sa iyong likas na kalikasan. Pero si Eloy ay tumingala, ang kanyang mga mata ay naglalaman ng matinding galit at paglaban. Wala akong pakialam sa kapalaran ko, sigaw niya. May sarili akong pagnanais na hanapin ang kung sino talaga ako. Hindi ko na kayang ipagpatuloy ang pagiging nilalang ng kadiliman. Hindi ko kayang alisin ang iyong mga bintang sa akin, Serafin. Si Serafin ay huminto sandali, tiningnan siya ng matalim. Ang pagkatalo mo, Eloy, ay hindi magiging tanging pagkatalo mo. Magiging simula ito ng isang bagong uri ng kapahamakan. Ang mga aswang ng buong bayan ay maghahanap sa iyo at susubukang gamitin ka. Hindi ka pwedeng tumakas mula sa iyong pagkaaswang. Tumahimik si Eloy, at sa kabila ng takot at kalungkutan, nakaramdam siya ng matinding galit at pagkabighani. Hindi mo ako kayang kontrolin, Serafin. Hindi ko kaya na magpatuloy sa ganito. Kung magpapabaya ako, magiging isa akong nilalang na walang kaluluwa. Tumingin si Serafin sa kanyang mata, at doon, sa ilalim ng mga naglalakihang puno ng gubat, nagsimula ang kanilang laban. Balasik ay nagbigay ng hudyat sa pamamagitan ng isang malupit na sigaw, at ang buong lugar ay tumunog na parang gumuguho ang lahat ng bagay sa paligid. Mula sa ilalim ng mga lilim, naglabasan ang mga itim na nilalang, mga aswang na may pakpak at matatalim na pangil, ang bawat isa ay lumilipad at dumapo sa paligid. Sa kabila ng takot na nararamdaman, si Eloy ay nagtapang. Ang lahat ng takot at kalungkutan ay naging isang matinding apoy sa kanyang dibdib. Hindi ko kayang matalo sa laban na ito. Ipinanganak ako upang lumaban, bulong niya sa sarili. Sa unang pagkakataon, siya ang nagsimula ng laban. Ang mga kamay niya ay nagliyab ng dilim, at mula dito, isang malupit na orasyon ang kanyang binanggit. Ang mga aswang sa paligid ay nagsimulang magdahan-dahan ng manghina. Hindi pa rin ito sapat. Si Serafin ay mayroong mas malalim na lihim, isang malakas na kapangyarihan na hindi basta-basta matitinag ng isang batang aswang. Ngunit si Eloy, sa kanyang galit at pagmamahal, ay tumayo bilang isang bagong uri ng nilalang, isang aswang na may pagnanais na baguhin ang kanyang tadhana. Hindi ko na kayang magpatuloy sa ganitong buhay. Hindi ko na kayang sumunod sa mga utos mo, sigaw niya kay Serafin. Isang malupit na hampas ng hangin ang dumaan, at napagpasyahan ni Serafin na gamitin ang buong kapangyarihan ng kadiliman laban kay Eloy. Ngunit hindi siya handa sa katotohanang si Eloy ay hindi na ang batang may takot at pangarap. Si Eloy ay naging isang nilalang na may sariling lakas at kalooban. Ang hangin ay humihip ng malakas habang si Eloy at Serafin ay magkalaban sa dilim ng kagubatan. Ang kanilang laban ay parang isang laban ng liwanag at dilim, isang labanan na hindi lamang para sa kanilang mga buhay kundi para sa kaluluwa ni Eloy. Sa kabila ng lahat ng takot at pagmamahal na nararamdaman ni Eloy, nagdesisyon siya na magtulungan na lamang ang kabutihan at kasamaan na bumubuo sa kanyang pagkatao. Hindi na siya pupunta sa dalawa pang mundong magkalaban.
Si Seraphine, sa kabila ng kanyang makapangyarihang kapangyarihan, ay napansin na si Eloy ay hindi na katulad ng dati. Ang batang iyon na noon ay takot at nahihirapan, ngayon ay may lakas at tapang na magpapakita ng isang bagong daan sa kanyang kapalaran. Huwag mong gawing laban na ito ang iyong katapusan, Eloy, ang malalim na tinig ni Seraphine, na may kasamang pagtangis ng kalungkutan. Wala kang kalayaan. Tanggapin mo ang iyong tadhana. Ang pagiging aswang ay hindi isang sumpa kundi isang misyon. Ngunit hindi tumugon si Eloy. Tumayo siya ng matatag at sumagot, hindi ko na kayang magpatuloy sa dilim. Kung kailangan ko maging bahagi ng liwanag upang maligtas ang aking kaluluwa, gagawin ko. Ang kanyang tinig ay puno ng tapang at lakas. Habang ang mga aswang ay patuloy na lumilipad sa kanilang paligid, hindi na matitinag ang kanyang determinasyon. Ang mga kamay ni Eloy ay kumikislap ng liwanag at dilim, ang dalawang puwersa ng buhay na naging bahagi na ng kanyang pagkatao. Nang magkaharap ang kanilang mga mata ni Seraphine, isang malakas na alingawngaw ang narinig, at biglang nagdilim ang buong paligid. Ang huling hakbang ni Eloy ay isang desisyon na hindi na kayang baguhin. Sa isang malupit na sigaw, pinutol niya ang kanyang ugnayan sa kadiliman at ang kapangyarihan ni Seraphine. Itinapon niya ang baston ng mangkukulam, at sa huling pagbuo ng isang malasakit na orasyon, si Eloy ay pinili ang pagpapatawad at pag-ibig kaysa sa puwersa ng kasamaan. Hindi ko na kailangan ang paghatol ng dilim, Seraphine. Sabi ni Eloy habang ang mga kamay niya ay dahan-dahang lumiliwanag, at ang mga mata ni Seraphine ay nagsimulang magbago. Hindi ko kayang maging kasangkapan ng takot at puot. Ang katawan ni Seraphine ay nagsimulang maglaho, at ang mga aswang na nakatambay sa paligid ay nawalan ng lakas, na para bang ang lahat ng dilim na kanilang itinaguyod ay napawi. Si Eloy ay nanatili, ang kanyang katawan ay lumiwanag mula sa loob, at ang pagkakakilanlan niya bilang isang aswang na pinalaya mula sa kadiliman ay natapos na. Ang mga mata ni Aling Marina ay puno ng pag-asa at pagluha. Pinipilit niyang yakapin si Eloy, ngunit nagdalawang isip siya. Hindi na siya maaaring magpanggap na normal na tao, ngunit sa mga mata ng kanyang ina, siya ay nanatiling anak. Bagamat ang kanyang katawan ay puno na ng kapangyarihan, ang kaluluwa ni Eloy ay bumalik sa sinapupunan ng kanyang ina, at sa mga huling sandali, nangusap ang kanilang mga puso. Anak, hindi ko alam kung anong kinabukasan ang naghihintay sa atin, wika ni Aling Marina habang niyayakap ang anak. Pero isa akong ina, at ikaw ay aking anak, hindi kita iiwan, anuman ang mangyari. Sa pagsikat ng araw, ang buong baryo ng San Roque ay muling nagbalik sa katahimikan. Ngunit sa kabila ng mga alingawngaw ng mga pagnanasa at takot, ang kaluluwa ni Eloy ay naging matatag sa kanyang sariling desisyon. Ang kwento ni Eloy ay isang paglalakbay na puno ng sakit at pagsubok. Ngunit sa huli, siya ay natutong magdesisyon para sa sarili, at pinili ang pagkakaroon ng kapayapaan sa halip na patuloy na pagsunod sa madilim na kapalaran. Si Eloy, na dating isang batang aswang, ay naging simbolo ng pag-asa at lakas ng loob. Ito ang wakas ng kanyang laban.